Day off na naman, napakabilis talaga ng araw dito sa Hong Kong. Isa na namang day off at isa na namang napaka-fun na activity. At halina kayo, isasama ko kayo sa aking gala today. Napaka-busy ng schedule ng Yaya today. Meron akong computer class sa morning at afternoon meron akong artwork activity. O diba? Marami ng skills yarn. Of course, why not? Isa talaga tong Sunday na ito sa nilulook forward ko dahil first time kong gagawa ng artwork. Everything new sa akin sa pag-join ng isang artwork dahil I've never been join artwork before. Dahil sa Pilipinas dahil wala namang ganito, di ba? And grabe, napaka-perfect talaga nitong timing na ito dahil lately talaga super stress ang Yaya na yung utak ko parang sasabog na talaga sa dami-dami kong mga iniisip. And ang sabi daw nila pag nag-artwork ka, malalabas yung stress mo, yung mga something na nagbabother sa'yo daw, i-release mo. And kailangan kong i-release yung mga problema ko dahil ayokong mabaliw. Alam niyo naman na ngayon na mental health is very important. Hindi pwedeng mabaliw ako dahil matuwa yung mga marites, yung mga chismosa dyan pag nabaliw ako. Kaya grabe, alagaan talaga natin yung ating mental health. So ayun na nga, nandito na nga ako sa venue. Yung venue pala namin is nandito sa Chinese Medicine University sa Hong Kong. So this is in University Station sa OGA building. So makikita nyo naman sa first video no, na nagdala ako ng dalawang tinapay tsaka meron ako inumin dahil gutom na gutom ang person. First meal of the day ko pa yung tinapay at tsaka tubig. Napakaaga nga ng klase ko sa computer, 9 to 12. Kaya wala talagang oras ang person na kakain ng breakfast. Kaya naman habang nagsimula na yung klase dito, kumakain talaga ako ng tinapay dahil bawal din tayo magutom. Hindi pwede magkasakit dito sa abroad. So napakahirap naman pala itong painting na ito, yung drawing na ito. Akala ko mag-drawing napakadali lang. May kailangan pala talaga ng mga emotions, ng mga symbols. Meron pala talagang mga ganyan dyan. Meron mga technique. At alam niyo ba, so makita talaga ang ulo ko ng husto. Ang kagandahan pala ng drawing na ito, yung artwork na ito, is libre lang syempre. Hindi sasali ang Yaya pag hindi free. You know naman, sa mga kilala ko dyan, sa mga marites dito sa Facebook, alam niyo na super kuripot. And ang person talaga is hindi sasali sa mga activity once na may bayad. If yung mga activity is really like kung gusto ko talaga, willing ako magbayad. But why pay if you can join for free? Diba? Mindset ba? Mindset. Pero tuwang-tuwa naman ang person dahil mayroon naman panibagong skills na na-invest. Maliban sa skills, yung experience talaga is hindi mapapalitan, hindi maibabalik yung time. At higit sa lahat, of course, masaya ang Yaya. Panibagong skills, panibagong experience, panibagong moments. Panibagong vlog to share to everyone. Char lang. Pero sa totoo lang, hindi ito talaga, hindi talaga ako nag-join dito para ipakita sa inyo. Nag-join talaga ako sa mga iba't ibang activity dito sa Hong Kong dahil gusto ko magkaroon ng napakadaming skills dahil hindi iyan mananakaw. Hindi yan maluluma. Nasa sayo na talaga yan kahit saan ka pang sulok ng mundo mapunta. Kaya I'm so grateful talaga sa mga classmate ko no na nag-invite sa akin, na nagsabi sa akin mag-join ka sa ganito, nag-join kami sa ganito. Grabe talaga yung mga classmate ko, ibang mindset naman yung kanila. Dito kasi sa Hong Kong, iba't iba kasi klase ng mga tao no. Merong iba na gusto lang gumala, merong iba na gusto lang mag-relax, merong iba na gustong mag-beach, gustong mag-hiking, gustong uminom, at gustong nasa church whole day. So meron kaming kanya-kanyang mga choices no. At kami naman dito sa aking part, yung magrupo namin is gustong matuto, gustong mag-business, gustong mag-invest ng napakaraming skills. Pero nasa sayo naman talaga yan, no? Kung anong gusto mo at what makes you happy, din gawin mo. Kaya ng mga ginagawa ko talaga lately, ito na yung mga nagbibigay sa akin ng self-satisfaction dahil kahit na pagod, every Sunday, of course, pagod ang ngayon, no? Gusto ko sana magpahinga dahil sa buong araw, sa buong week, pagod ang katawan ko dahil, pagod ang katawan ko sa ugda sa aking mga inalagaang bata. Pero iba pa din yung pakiramdam na every Sunday, marami kang nagagawa, marami kang nai-invest ng kaalaman sa sarili mo, iba yung satisfaction. Alam niyo ba ako, para akong uhaw sa kaalaman. Char. Grabe, napakalalim ng term ko, pero honestly talaga dito talaga sa aming pagdodrawing is basic lang naman yung drawing namin. Kaso lang medyo napakahirap talaga dahil mag-drawing ka dahil kailangan ng emotions, kailangan ng mga mga symbols, kung ano yung status ng buhay mo ngayon, i-drawing mo yun. At for this class talaga naintindihan ko na talaga bakit ang mahal ng painting dahil. As you can notice, 'di ba, ang mahal-mahal ng mga painting ng mga tao. Alam ko na ngayon kung bakit, dahil kung nagpa-painting ka pala, yung painting mo is all your imagination, wala kang ginagayang mga painting, 'di ba? Sa atin pag nag-drawing tayo, gayahin natin, mag-drawing tayo ng ganito, kagaya sa kanya, kagaya ng drawing ni ganito. Pero pag nag-drawing ka pala, dapat uniquely, yung own vision and yung own imagination pala ang i-drawing mo. Wala na, bulol-bulol na ang person. Basta ang bottom line dyan, mag-drawing ka talaga ng sarili mo, yung sarili mong emotion, kung anong nangyari sa buhay mo ngayon. At dahil nga iba-iba naman tayo ng sitwasyon at iba-iba tayo ng pakiramdam at nararamdaman, kaya iba-iba talaga yung ating painting, and that's what our painting unique. Ganyan pala talaga mag-painting, napaka-wide yung pag-iisip, no? Akala ko dati mga painting lang, mag-drawing lang, pero hindi pala ganyan. Malalabas talaga yung mga saloobin mo sa loob. At habang nagpe-painting ka, parang maiiyak ka pag meron kang
pinanguhugutan, mga ganong setup ba. Grabe talaga, and we're having fun talaga dito, no. Meron ding isang case dito na habang nagpe-painting kami, harapin namin yung aming katabi, dahil i-drawing namin siya sa loob ng circle. Oh, would you imagine that? I-drawing namin siya habang tinitingnan namin. Wait, mali, ulitin ko. So, meron kaming pinadrawing sa amin yung aming katabi. So, bali magharap kami, i-drawing namin yung isa't isa dahil na hindi titingin sa aming dinodrawing nga na circle. So, dapat hindi kami lalagpas dahil dapat trust your instinct. So, imagine niyo, diba? Imagine niyo nga, i-drawing na yung kakilala nyo without looking kung saan nyo ilalagay yung mata, kung saan nyo ilalagay yung kilay, and so everything. Medyo mahirap din siya, medyo nakakasakit din ang ulo, pero grabe talaga, relaxing. And you cannot believe, ako na-drawing ko yung na-drawing ko yung katabi ko. O, diba? Hindi man mukhang siya talaga, pero at least makikita mo talaga na yung drawing ko is tao. O, diba? Can you imagine that? Makadrawing ka pala ng tao without looking on the paper. Makadrawing ka pala ng isang person na habang tinitingnan lang siya, day. O, diba, talent pala yan. So, ngayon, naiintindihan ko na talaga, day, na very light. Bakit nang maliit tayo, no? Dinatanong tayo, anong talent mo? Wala tayong talent. Wala tayong masagot. Dahil hindi tayo marunong sumayaw, hindi tayo magaling mag-drawing, hindi tayo magaling sa ganito, ganyan, hindi tayo marunong mag-swimming. Dahil yung mga talent pala, day, ini-invest pala yan. Nino-nurture, dinidevelop. So, bawat isa sa atin, sadyang artistic tayo, sadyang talented tayo, pero yung ating talent is nasa loob lang, hindi lumabas. Yung mga talent natin, nakatago lang sa loob, hindi nakalabas dahil hindi naman tayo nag-join ng iba't ibang mga workshop or kung ano man yung mga training na pwede nating salihan para ma-boost yung ating confident or ma-develop yung mga tinatago nating talent. Aanhin man natin, or na hindi man yan uso sa Pinas, ay may mga training naman pala doon. Pwede ka naman palang mag-school doon, pero yun lang, wala ka na din pang bayad dahil lahat doon sa Pilipinas may bayad, walang libre. Kaya naman hindi nakapagtataka na yung may mga talent na talaga sa atin sa Pilipinas is yun yung may mga pera. O, bulol-bulol na naman ang person, o, diba? Gets nyo? Except lang talaga sa may mga inborn na mga skills, gaya ng mga singing, no, na hindi na kailangan talagang i-develop, magaling talaga sila kumanta. Pero pag may pera ka talaga, kahit na hindi ka magaling kumanta, pwede kang gagaling kakanta. Merong mga training na magtuturo sa'yo ng proper voice lesson, mga ganyan. So, balik talaga tayo dito sa aking pagdodrawing, no. So, tawang-tawa yung asawa ko, pinakita ko sa kanya yung dinrawing ko. And yung dinrawing ko nga is, para lang daw, sa bukid. Ano yun? Yung parang buhay sa bukid ba? Meron akong dinrawing na bukid, na merong araw, na merong lumilipad na ibon, na merong dagat, na merong barko, tapos nandyan ako. Kaya nahirapan man ang person kung paano mag-interpret ng aking feelings o ng aking emotions, ng aking current situations. Kaya confused man ang person. So nakaka-boost talaga din ng confident, no? After kami mag-drawing, sa amin isa-isa kung ano yung drawing mo, tapos ine-interpret ng therapist. Yung ami pala nagtuturo sa amin ng drawing is therapist, dahil yung pagdodrawing nga isa din yun sa makatulong sa'yo para ma-develop yung anong tawag doon? Wait, mali. Yung pagdodrawing pala is isa pala din yung therapist. Self-therapy. Kung meron kang pinagdadaanan, kaya pagkatapos namin pinag-drawing, pinagsalita kami sa harap. Kailangan namin magsalita doon, i-explain namin kung anong drawing namin, kung anong experience namin, ganito, ganyan. So, marami talaga doon ang naiyak dahil kasi yung drawing nila is, of course, hinahalin tulad mo sa buhay mo ngayon. So, nag-drawing sila doon na ganito, grabe ang hirap ng buhay, ganito. Pagod na pagod ako sa trabaho, yung namimiss ko na yung pamilya ko, mga ganun ba? Mga typical na mga OFW problems. Kaya talaga, pag ikaw OFW dito sa Hong Kong, dahil o kahit saan mang sulok ng mundo, ramdam mo talaga kung anong kasakit ng pinagdadaanan, dahil. Kaya pag sinasabi na isagawa mo yung buhay mo, i-drawing mo yung buhay mo, ay may iyakan talaga dyan, hindi talaga mawawala yung iyakan. Nakakatawa nga kasi ako lang doon yung lito, ako lang doon yung confused. Hindi ko alam kung paano i-drawing, kung paano makita sa drawing ko na confused ko. Nalilito ba kung anong gagawin? So anyway, that's it lang, na i-share ko lang kung ano yung experience ko, and thank you Lord talaga sa aking opportunity na bago ako lilipat sa ibang bansa, dahil grabe talaga yung mga experience ko sa Hong Kong. Salamat sa aking amo sa pagbibigay ng mabuting buhay dito sa Hong Kong, na kahit na of course nakakapagod, kasama na yan sa ating trabaho, pero masaya ako. Ay, grabe naman talaga na survive ng yaya ang pagvo-voice over. Ang haba nito, 10 minutes. And habang nagvo-voice over nga ako, nandito yung aking lula sa loob ng bahay. Of course, kailangan natin itong lagyan ng voice over yung aking mga video dahil sayang din yung aking pagtitake ng video. And of course, kailangan ito dahil hindi na mauulit tong pag-art workshop ko. Hindi ko alam kung makaka-art workshop pa ako ng libre sa susunod dahil nga alis na ako dito sa Hong Kong. Kaya ito naman ay napakagandang memories ko at alaala na pag matanda na ako, dahil i-upload ko ito sa Facebook, may matitingnan ako. O diba, grabe.
Malapit na matapos and nagpapasalamat talaga ako sa inyo na nanonood kayo dito. So feel free naman ako dito sa aking picture kaya bawal talaga itong i-delete dahil magsawa kayong makinig dito hanggat kaya nyo. Dahil lagi talaga ako nag-upload dito sa akin. So maraming salamat sa mga supporters. Ayun. So ito na yung aking ending. So ito palang ating artwork no. So yun yung artwork ko na nalilito ako. Nasabi ng asawa ko pang bata daw. Thank you.